Hey guys! Welcome to my channel. Hindi lahat ng tao mahilig sa makeup at skincare, pero lahat tayo mahilig sa pagkain. Kaya naman ngayon, sasama kita sa pag-grocery ko para makita mo ano ba yung mga usual na brands na pinipili ko, konting tipid tips, at syempre, grocery haul. So dito sa hypermarket, meron din silang ganito. Maliit lang na mga home section. Meron dito itong table, 3,499. Mukhang malaki naman siya. So, enough kung bawa may laptop, may big screen, tapos yung mga notebook, ganyan. And then, meron dito mga swivel chair. Ito, inupuan ko siya, 1,749. Sobrang comfortable niya. Naisip ko lang para mas maganda mag-update siguro ng work area. Ito mga layer cabinet. Yung nasa bahay, madaming nagtatanong kung saan ko nabili. Actually, DIY lang kasi yon. So, pwede ka namang maghanap ng mga ganitong layer cabinet. Ito, 2,899. Tapos, DIY ko lang kasi yon. So, bili ka lang ng contact paper, takpan mo lang. Ayan. So, pwede na siyang mag-iba yung itsura. So, ito pa lang so far, yung laman ng cart scent ito. Yung Mystic. Isa pang weakness ko talaga, yung mga panglinis, tsaka yung pampabango ng bahay. So, ito parang naamoy ko siya. Medyo mabango. Bago ko palang matatry, Sakura and Water Lily. So, medyo dumadami na yung laman ng cart. Pero, nakakatuwa kapag weekday ka pala, tsaka maaga-aga. As in, walang masyadong tao. Tumanda na ako sa edad ko ngayon, pero never akong bumili nitong mga Fez. Nakita ko lang siya, mayroong Hello Kitty. Ang cute ng design. Ano siya? 89 pesos. Ano, mga Angry Birds. Hindi ko alam bakit hindi ako nagkaroon nito nung bata ako, pero ang cute. Malaking chupa chups. Pero hindi siya ganito kalaki. So, pag binuksan mo yan, may mga mini lollipop sa loob. Cute. Hershey's na giant, 294. Ito naman, legit na isang piraso. Tapos, malaki siya sa loob. Medyo matagal na rin ako hindi kumakain ng stick o. So, naisip kong bumili ulit. Tapos, magagamit pa yung lalagyan, diba? Sikat kasi yung ito lychee, diba? So, ito 64 pesos siya. Meron din yung peach version na pwede mong itry. Hihira nga lang, pero kapag nakasakto ka, try mo siya, masarap. Ganito, halimbawa, ito 100% pineapple juice. Tipid tip. Ito kasi 89 pesos 1 liter. Ito naman 161 pero almost 3 litro siya. So, doble lang yung price pero triple yung laman. So, mas okay yung mga ganitong lata. So, dahil nga nag-shift tayo ng healthy lifestyle, ang ginagawa ko, mahirap din kasi yung iiwasan mo agad-agad yung mga gusto mong pagkain. Halimbawa, chichirya, kung dati bumibili ka ng 10, so bawasan mo. So, ngayon, 2 lang muna yung bibilin ko. Pero kapag Pilipino, mahilig sa mga whitening soap. So, medyo gusto ko kasing magpantay lang yung kulay ko. So, try ko ulit tong Koji-san na skin lightening soap. Ito, 72 pesos. Sobrang dami mga whitening products, mga pangpapunte, pampakinis. Medyo nakaka-confuse kung anong pipiliing i-try. Sa toothpaste naman, ang tip ko kung katulad kita na acne prone, mas okay yung mga plain white lang. So, wag ka nang kukuha ng mga mid-gel, yung kung ano-anong flavor. Plain white lang para hindi ma-irritate yung area sa bibig ng mga pimples. Mayroon dating nag-comment sa akin, nakita sa vlog na dito pala ang dami. Actually, madami nga dito. Iba't ibang mga brand ng gatas para sa anak mo, mga diaper. At ang maganda, konti yung tao dito. So, safe na safe. Ito naman, mga delata and spices. Meron akong adult collection ngayon. So, iniisa-isa ko siya. Actually, pwede mo naman ito bilhin ng lahat. Pero kung gusto mo yung masaya, meron kang nililook forward. So, ginagawa ko, kada punta ko sa grocery, bumibili ako ng isang variant nitong mga McCormick na spices and seasoning. So, iba-iba yung presyo niya. Minsan may mahal, 87. Minsan naman may 53 lang. Favorite variant ko yung black peppermill. Ang sarap niya. Hindi siya basta paminta lang. May mga other spices and panglasa siya. Sa mga mayonnaise naman, kung gusto mo yung mas malasa, dapat piliin mo yung real mayonnaise. Kasi ito, pansinin mo siya. Mayo Magic siya, 47. Ito, halos same size lang, 89 pesos. Nakalagay kasi dyan, real mayonnaise. Mas masarap to. Kahit ito sa bote, itong magka-size lang, yung Mayo Magic, 153 pesos. Ito naman, 261 pesos. Yung ganito, mas masarap siya sa mga salad. Kung gagawa ka ng mga sandwich, mas malasa. Sa gatas naman, bihira ako yung mga powder. Mas gusto ko yung pure milk talaga. So, usually, cowhead yung binibili ko. Pero today, meron ako nakita. Ito, ang una, yung packaging niya, ang cute, 87 pesos. So, mas mahal lang ng 6 pesos doon sa cowhead. So, itry ko to. Nakalagay kasi full cream
pure milk. So, pagkatapos ng mga dry goods, tsaka naman ako pumupunta dito sa mga meat section, sa mga frozen section. So, ang iniisip kong lutuin ay ginataang pusit at tsaka tokwa sisig. So, tingnan ko kung mayroon ditong, ano ba yun? Pusit. Ayan, so, hipon. Ay, walang pusit. Ay, wala. Ay, ito, okay. Hindi ginataang pusit, adobong baby squid sana yung gusto ko. Pero ito, pusit Bisaya, 545 per kilo. Ganito siya kalalaki kasi. Eh, naisip ko kasi kapag ginawa tong adobo, di ba lumiliit siya? Kumuha ko ng mga 5 piraso muna. 189. Okay. 255 per kilo. Live dito. Grabe, sobrang luwag ngayon. 2 PM. Okay, so next naman na lulutuin ko ay tofu sisig. So, syempre kailangan mo ng tofu. Yung ganito, Korean brand, 64. Maliit lang siya. Ito naman, Pinoy, Chinese tofu. Actually, Pinoy brand, 45 pesos. So, halos doble siya. So, ito na lang. So, kapag bibili ka ng mga nakapack na ganito, hindi mo lang siya titingnan basta dun sa mismong price. Dapat titingnan mo din yung presyo niya per kilo. Kasi ito, magkaiba siya. Halimbawa, itong pack, 27 pesos. Pero per kilo, 236. Tapos, ito naman, 27 pesos din. Pero ang kilo niya, 295. So, syempre, mas mura to kasi mas malaki kahit na same price. Gourd ba yung tawag dito? Actually, hindi pa ako nakakakain ito. Pero, sa Korea, lagi ako nakakakita nito. Tsaka sa mga Korean drama, diba? Ito yung nung sinaunang panahon. Parang ginagamit nilang bote or mug or cup yung mga ganito. Fruits na slices. Yung ganito kasi, kaya siya nakaganyan. Usually, pinagpilian yan. Halimbawa, medyo nabulok na yung orange o hinati-hati. Para yung mga pwede pa, yung mga grapes. Ayan, so iba-ibang klase. Ang nakakatuwa, sobrang luwag talaga ngayon. Kung halimbawa, katulad kita, mag-isa ka lang sa bahay or hindi ka pa marunong magluto masyado, meron silang mga nakapack na ganito. Ito, chop suey, ito ampalaya, tapos pinakbet. Halos mga 50 pesos lang kada isa. Pero konti lang yung serving. So, good for one. Oh, meron ako pamili na ako. So, pag nabili ko na lahat, tsaka ako naman binibili yung mga meat, yung mga chicken, para minsan kasi tumutulo din to eh. Ang di ko lang masyadong gusto, yung kapag o-order ka, yung pinapatong nila dito. Syempre kasi kapag pinatong dyan, tapos nilagay mo sa cart mo, syempre contaminate na, lalo na pag chicken. So, be sure na nakadoble siya. Thank you. Ayan. Para kahit na ilalagay mo ngayon sa cart mo, kasi diba may salmonella yung manok. Lahat ng pinamili ko today, sobrang luwag ngayon. So, ngayon ay Thursday, 2 PM. Ayan, so mas okay pala kung wala kang work. So, done with the grocery. Ayan, nakakatawa, sobrang luwag. Actually, kahit medyo matagal na akong vlogger, naiilang pa din ako mag-vlog in public. Pero nakakatawa lang na wala masyadong tao ngayon. So, ito na yung laman ng cart. Wala ding pila. Kapag nag-grocery, meron akong dalang sariling eco bag. Actually, wala na rin naman silang pinoprovide. So, kailangan mo talaga magdala. So, total, 5,053.78. Amo lang po po. Oo, putulin. Sige. Okay lang. Done with the grocery for today. Mga 1 hour akong namili. Ito yung pinamili. And then, wala akong... Ayan, nag-grab na lang ako. Meron pala silang promo until 3 PM na less yung grab. So, 80 pesos lang. O, sama ka. Hello. Happy to serve. Mag-isa lang ako. Sobrang convenient kapag meron kang dalang sariling eco bag, tsaka yung ganito na trolley. Ito nabili ko lang to, 299. Dun din sa SM Hypermarket. Ayan. Tapos, hiwa-hiwala yan. So, andito yung mga pagkain. And then, ito yung mga, ano ba to? Mga toiletries, sabon. So, ito na yung mga pinamili.
So, dito sa Eco Bag, ganito lahat ng mga dry food na binili ko. So, yung mga snacks, pang seasoning, yung mga ready to eat. So, meron dyan mga juice, mga biscuit. Umiiwas na ako sa chichirya, yung mga unhealthy. So, dalawa lang yung binili ko muna. So, merong Clover, tsaka Tortillos, Rubisco na chocolate chip. Ang mas gusto ko dito yung mas matagal na siya, yung malambot-lambot. Kasi pag bago, medyo malutong. Another favorite, itong Hello Panda. Dalawa. Ito kasing Pancit Canton, ang hirap niyang hindian, di ba? Tapos, ang sarap ng lasa. So, dalawa lang para hindi ako mag-overeat. I-try mo siya. Yung peach, kung mahilig ka sa peach, kung parehas tayo. Marshmallow, bumili ako nito. Hindi ko na-mention yung mga price kasi hindi ko kabisado. Pero, ayan. So, ito, favorite ko kasi yung hot chocolate, lalo na nung panahon na malamig yung panahon. So, i-boil mo siya. Tapos, lagyan mo ng marshmallow na puti. Sobrang sarap niya. Sago, ayan. So, bumili ako ng isang pack. Pasta naman. So, itong spaghetti na 1 kilo. Stick, naalala ko nung kabataan ko dito. Ngayon lang ulit ako bumili niyan. Itong cranberry. Madami na ako na-try na mga cranberry juice. Ito yung isa sa masarap. Yun nga lang medyo matamis siya. So, feeling ko may added sugar. Pineapple juice para mas healthy. Ito yung dahil sa packaging na binili kong gatas. Hopefully, masarap naman. Sabi nila, mas okay daw ang canola oil kumpara dun sa mga ibang mantika na pang-fry. Actually, kahit na anong mantika yan, kapag nasobrahan, masama pa din sa katawan. Sa ketchup, bumili ako ng Heinz tomato ketchup. Dalawang klase yung ketchup na gusto ko. Kapag banana, gusto ko siya sa mga prito, fried chicken. Kapag tomato naman, sa mga french fries. Meron ding queso, oyster sauce, 4 na piraso nitong jelly powder na clear lang para pwede sa mga coffee jelly. Sa mga delata naman, merong mushroom, coconut cream, condensed milk. Favorite ko naman sa corned beef, itong Highlands. Minsan nagtatry din ako ng mga mas mahal, pero lagi akong bumabalik dito. Favorite ko siya. And then, all-purpose cream. Teka, lipat lang ako sa harap. So, meron ditong Hunt's na tomato sauce. And then, pineapple tidbits. Bumili din ako ng patis. Alam mo yung patis, minsan makakasakto ka nung ang kati sa dila, diba? Tapos minsan, ang dali niyang masira kahit na nasa bote naman. So, itong Jofran, medyo matabang nga lang yung lasa niya, pero hindi siya makati sa dila. And then, Knorr liquid seasoning. Naghahanap ako ng Maggi Savor na original. Parang wala na akong mahanap. And then, for today, ang binili ko itong black pepper meal. So far, meron na akong 7 pa lang. So, pang 7 ko pa lang siya. And then, syempre, dahil real, bumili ako ng real mayonnaise. Pang ano lang, alam mo yung mga paggutom ka, gusto mong mag-merienda. Favorite ko din tong tuna afritada. Fried siya na garlic, pang topping. Nagbawa meron kang fried rice, ganyan. And then, last item, ito na yung cherries na meron siyang stem. So, ito lahat laman ng eco bag, mga pang merienda, mga pang sahog sa pagkain. Nakakatawa. So, sobrang favorite ko tong biscuit na to. Hindi ko pa man din siya naitabi. Hindi na umahabot sa cabinet. Nabawasan ko na ng isang buong gilid. Ito naman yung mga non-food. So, una bumili ako ng shampoo. Ito kasi yung ginagamit ko before. Pero dati kasi ang alam ko, bundle siya, shampoo, conditioner. Ngayon ko lang napansin, parehas na pala siyang shampoo. And then, syempre, pag tita, sobrang nakakatuwa kapag meron kang bagong sponge. Bleach. Ayan, so original variant. Hindi pa ako nakakahanap ng the best soap for me. So, ngayon nag-explore ako ng iba't ibang mga detergent. So, comment ka kung anong favorite mo para i-try ko din next time. Toothpaste na plain white lang para hindi ma-irritate. Sa mga sanitary napkin naman, syempre, necessity para sa mga babae. So, meron akong dalawang variant na binibili palagi. Meron for night, ito mahaba siya, tsaka mas makapal. Meron naman yung regular lang na maiksi lang, manipis, pero meron din siyang wings. Siyempre, panghugas ng pinggan, deodorant. Favorite ko to yung sa Deonat. Siguro bumibili ako nito isa every 3 months. And then, bumili akong bareta, yung mga panglaba lang sa mga basahan. Ito, sabon. So, meron akong Eskinol. Ayan, pang linis-linis lang. And then, last one, pang babango sa bahay. So, yung Glade na Sakura scent. Sa mga karne at frozen goods, ito yung binili ko. So, merong hotdog. Ang binili ko yung maliliit para pag breakfast. Butter. Kahit ang mahal ng butter. So, ito, hindi ko sure kung butter talaga siya. 70 pesos lang. And then, tokwa. So, bumili din ako ng T-bone steak. So, yung ganito, 436 per kilo. So, 2 pieces, nasa 265. Ito naman yung bangus na pang sinigang. So, ang ginawa ko, pinalinis ko na, pinacut.
puset na malalaki. So, lahat to, kalahating kilo, 262 pesos siya. Giniling, so ground pork na lean, lahat to, 118 pesos, balik kalahating kilo yan. Ito yung mga chicken. So, sa chicken, palaging iba't ibang cut yung binibili ko. So, yung chicken breast, 77 pesos yung isang buo, para kila Fluffy at Loki. So, buboil ko lang, panghalo sa food nila, dog food. And chicken quarter, pang fry. Ito naman, 8 pesos, 2 piraso. Chicken wings naman para sa mga tinola, chicken curry. Ito, 93 pesos, halos siya, 400 grams, mga 5 pieces yan. Ito naman yung konting mga gulay lang na binili ko. Baguio beans, 11 pesos, 12 pesos. Nagulat ako, medyo mura yung kamatis ngayon. Ito, 18 pesos. Dati kapag bumibili akong ganito, parang umaabot na ng 30. And then sitaw, 27 pesos na yung ganito kadami. Bell pepper, and then luya, 20 pesos yung ganito. So, ito naman yung lulutuin ko dito sa puset. So, gagawin ko tong adobo. Medyo nakulangan na ako ng time, so hindi ko na gagawin ng tofu sisig. So, para dito sa adobo, syempre, toyo, suka, pepper, then kamatis, sibuyas, onion. Lagyan ko ng konting ginger, pampaalis ng lansa. And of course, yung mga pusit, ganito siya kalalaki. So, ito na ang adobong pusit. Tama nga, dapat hindi masyadong pinapakulo yung pusit kasi lumiliit siya. So, tinikman ko, okay naman yung lasa niya. And then, hindi ko na napakita yung procedure, pero madali lang siyang gawin. So, that's my grocery haul. I hope you enjoyed watching at nakakuha ka ng tips sa pagtitipid at kung ano bang mga brands yung okay. So, yung budget ko dito, 5,000 pesos. Sa tagal siguro itong mga 2 hanggang 3 linggo na. Yung mga gulay kasi meron namang mini market dito sa malapit sa condo. So, doon na ako bumibili. Minsan kasi kapag grocery, minsan mas mahal or kung di naman, madaling ma-expire. So, I hope you enjoyed watching. Kung meron kang tanong, comment ka lang. Meron pa akong ibang mga vlogs na condo serye, kaintuhan, tsaka yung mga haul. So, check out my channel or check description box for the link. So, thanks for watching. Happy weekend and I'll see you next time. Bye!